Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-farm. Welcome back po. Medyo matagal-tagal po tayo na bakante. Gawa ng nabibisi po tayo dun sa farm na ating inaasikaso. Dinevelop po natin yung farm na nabili nung kapatid ko sa malapit sa bayan ng Lopez. Meron po ako ditong binisita ngayong property. Ayon po sa ating kasama, nasa mahigit 8 hektarya daw po ito. Bale, ito pong property mga ka-farm, ito po yung pinaka-barangay road niya. Mula po din hanggang doon po sa may National Highway, meron lang po tayong kulang-kulang 1 kilometro na lakbayin. Bale, ito po mga ka-farm yung nagsisilbing right of way po ng property na ayon po sa kanya, pagliban daw po dito sa mga linya ng mahogany na to. Diyan po magsisimula ang delantera ng property mga ka-farm. Ito raw po ang pinaka right of way. Kaya tara po, bisitahin po natin yung nasabing property. Nang makita po natin ang ano po niya, kung ano po yung mga nakatanim. Ayan daw po yung pinakalukaran sa taas. Kaya napakaganda po nitong area. Slightly ano lang po ito, uphill. Ayan po, baktasin po natin itong nasabing right of way. Ayan po mga ka-farm, yung pinaka-barangay road. Andun po yung service nating mga motor sa gawing ibaba na yan. Sa inyo po makikita, may mga kabahayan po dito sa area. Kaya wala pong magiging problema sa electricity. At saka po signal lang CP. Internet. Meron na po dito. Ito daw po yung pinakalukaran dito sa area. Meron kaya mga 2,000? Ay, higit pa po. 8 hektarya, no? At yan ay More or less 2,000. Bale, ang harvest nito, sir, nakakailan tonelada? Ilang tonelada per harvest? conforme din po yung sakuhan sa laki ng buo. Minsan naabot mga 20,000 ang kuhan. 20 tons. 20 tons. Pabuo. Ang harvest niya every 2 months. 45 days. Ilan? 45 days. Mga 2 months siguro, 2 months. Pinaka niya 2 months, ano? Pinakamatagal. Ano source ng tubig dito, sir? Dito po sa loob. Bukal? Ayun, may mga sila. Ito, kasama na to, no? Pwede ipakita sa video. Ito po mga ka-farm, yung kausap po natin, siya po yung nagiging, caretaker. Wala naman kayong usapin ng may-ari pag nabenta to. Okay na, areglado. Ayan po mga ka-farm, ayaw po sa kanya. Wala pong magiging issue about sa caretaker dahil meron po silang kasunduan po ng pinaka-seller po nito. Yan po yung pinaka-tinutuluyan niya. Ito yung parang pinaka-banyo niya dito sa area at ito po yung lukaran. Tara po mga ka-farm, medyo libutin po natin ng bahagya. Ito nasabing property. Tara po at medyo mahapyawan po natin. Ito po yung property mga ka-farm kung inyong makikita. Hindi po siya masukal. At may lang po yung gawa ng lagi nag-uulan kaya medyo umangat-angat po yung mga damo. Ayun po, makikita nyo po yung mga dasik na puno ng nyog. Na sa akin nga po pagtatanong doon sa caretaker, yun po, at ating naidokumento, siya na po ang nagsabi sa atin kung mga ilang puno ng nyog ang nakatanim dito sa area. Wala pong magiging problema sa pagpasok po ng 4 wheels dito. Dahil kayang-kaya naman po ito akyatin. At ito nga po yung nagsisilbing pinaka daanan papasok dito sa gitna ng property. Ayan o, may mga fruit bearing dito. Kagaya nitong langka, mangga,
kalamansi. At may mga puno po ng bamboo dito sa area. At ibang mga may kakao. Oo, ayan. Ito po. Kung nyo po makikita, dasik na dasik din po ng bunga itong mga nyug. Nasa akin pong tansya, malapit ng lukarin. Pati rin po itong puno ng Indian mango dito sa area na to. Napakarami pa pong bunga. Ang source po ng tubig dito ay bukal. Na lahat daw po ng mga bahay dito sa malapit dito sa area ay dito po kumukuha sa property na to ng kanilang nagagamit na tubig. Kaya ayan po, kahit libutin po natin to sa talagang punong-puno po ng nyug. Pagka po ating paliliparan to ng drone para may aerial shot po tayo. Babalikan po namin to. Ayon po sa kanila, bali tax deck po ito at may lot plan. Updated kay Amilyar nito, sir. Updated. Ayun po, i-verify na lang po natin ang mga documents na hawak ng seller. At para po mai-offer po namin to sa inyo. Sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. Para po sa dagdag information na gusto nyo pong malaman about po dito sa nasabing property at sa mga interested buyer po, tawag na po kayo. Yung mga OFW po na mga gusto po mag-invest at samantalahin pa po ang murang halaga ng mga property dito sa lalawigan ng Quezon. Ayun po, avail na po kayo mga ka-farm. Ingat lang po mga ka-OFW sa mapanig ng mundo, lalo po sa panahon natin ngayon na may mga gulo po sa iba't ibang panig ng bansa. Ingat lamang po mga ka-OFW. Kagaya nyo rin po, dati rin po kaming OFW na magkapatid. Kaya alam po namin ang sakripisyo at hirap po ng maging isang OFW na mawalay sa pamilya. Kaya kung kayo po ay gusto nyo mag-invest, eto po, may mga ino-offer po kami. Mamili na po kayo mga ka-farm. Ito po mga ka-farm yung pinaka-delantera ng property. Dito po nagsisimula. Ito pong linya ng mahogan nito, ang pinakabakod ng property. Yan po ang pinakadelantera, papunta po yan doon at liliban nga po doon sa kabila. Kaya kukunin po natin yung lot plan. Ayan po, pababa na po kami. Ito po yung pinaka right of way na nasa kulang-kulang 40 meters or 40 meters po mga ka-farm.